Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Apoy sa Dugo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Akala ng lahat ay tuluyan nang natapos ang bangungot na dala ni Angel. Matapos ang matinding habulan, sa wakas ay bumagsak din siya sa kamay ng batas. Sinubukan pa niyang tumakas ngunit napigilan siya ng mabilis na aksyon ng mga pulis. Dahil sa kanyang natamong sugat, agad siyang isinugod sa ospital habang si Vanessa naman ay unti-unting nakakaramdam ng ginhawa. Sa paniniwalang matatapos na rin ang lahat. Ngunit hindi pa pala dahil sa halip na direktang dalhin sa kulungan, nagbigay ng rekomendasyon ang mga doktor na ilipat muna si Angel sa isang mental health facility. Ayon sa kanilang pagsusuri, may posibilidad na apektuhan ang kanyang pag-iisip. Labis itong ikinadismaya ni Marco dahil para sa kanya, napakarami ng buhay ang nasira dahil kay Angel at dapat na itong managot sa batas. Naman silang nagawa sa naging desisyon, agad ding inilipat si Angel sa naturang pasilidad. Ay nagwala siya ng paulit-ulit at iginiit na wala siyang diferensya. Kahit si Vanessa ay tinangka niyang kaawaan at hinga ng tulong. Ngunit sa pagkakataong iyon, pili ni Vanessa na wag nang magpalinlang pa. Pagdating sa loob ng pasilidad, lalo pang naging magulo ang lahat. Nakipagtalo si Angel sa mga nurse hanggang sa mapilitan silang bigyan siya ng pampakalma. Ngunit kahit nakahiga na siya sa kanyang silid, di pa rin natatapos ang kanyang mga balak. Tuloy siyang may kinakausap na taong siya lamang ang nakakakita at doon niya ipinangako ang kanyang paghihiganti. Hindi nagtagal, nakahanap si Angel ng pagkakataon upang isakatuparan ng kanyang plano. Sa pamamagitan ng panlilinlang nagawa niyang makuha ang susi ng pasilidad at makatakas ng hindi agad napapansin. At sa oras na makalaya siya, iisa lamang ang lamang ng kanyang isipan, ang pabagsakin si Vanessa at ang mga taong mahal nito. Unang tinarget ni Angel si Mikay habang wala itong kalaban-laban. Sinimulan niya ang isang nakakatakot na paghihiganti. Kasunod nito ay isang mas malaking trahedya ang sumunod nang masunog ang tahanan ni Madam Sylvia. Agad na kumalat ang takot at pangamba sa buong pamilya dahil alam nilang isang tao lamang ang may kakayahang gumawa ng ganoong kalupit na hakbang. Lalong nayanig si Vanessa nang makatanggap siya ng tawag mula sa mental health facility at doon niya nalaman ang balitang kanyang kinatatakutan na itong si Angel ay nakatakas sa pasilidad. Dahil dito, agad silang humingi ng tulong kay Inspektor at nagsimula ang malawakang paghahanap. Habang papalapit na ang mga pulis sa kanilang target, lalong tumitindi ang kaba ni Vanessa at Marco. Hindi nila alam kung nasaan si Angel, kung sino ang susunod niyang sasaktan at kung buhay pa nga ba itong si Mikay sa mga kamay niya. Ang isang bagay lang na sigurado, hindi pa tapos ang bangungot at mas mapanganib ngayon si Angel kaysa sa dati. Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan sa nalalapit na pagtapos ng Apoy sa Dugo. Kaya naman patuloy ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapuso.